Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin yung next step. Okay, yung next step. Ang gagawin mo naman ngayon is lahat ng iyong mga yung mga hindi mo chinekan, yun yung sasalain natin. Okay? So okay ka na doon sa mga chinekan eh. Yung mga hindi chinekan, sasalain natin yun. So ang gagawin natin is step number 3. Okay, step number 3. Okay, is separation of PPA and non-PPA. Okay, separation of PPA and non-PPA. PPA, profit producing activities. Ano ibig sabihin nun? Separate. So isi-separate natin siya. So paano? Kung na-download nyo yung yung ating tawag dito yung Microsoft Word, nandun din siya sa ilalim. Sa susunod, ito yun, PPA and non-PPA list. Okay? So ang simple lang, ika-copy-paste mo lang. Ika-copy-paste mo lang siya. Yung mga profit producing activities mo, let's say ito encoding, Ilagay ko na sa ilagay mo lang siya dito. Okay, halimbawa, yan, encoding, ilagay mo lang siya dyan. Okay, so kuha ka pa ulit dito. Halimbawa, ito, offer ng products. Ilagay mo siya dito. Tapos yung mga non-profit producing activity, maglinis. Ilagay mo siya dito. Diba? So, ganun lang yung gagawin mo. Para at least magkaroon kayo ng idea. Hindi nyo kailangan naman tapusin ngayon. Ang importante na intindihan nyo kung ano yung dapat natin gawin. Hindi nyo kailangan tapusin lahat, lalo-lalo na kung ang dami mong nilista dyan. Hindi mo matatapos lahat. So, mas maganda talaga kapag ito yung ginagamit nyo. Microsoft Word, gumagamit kayo ng ganito kasi application, kasi ang hirap pagsulat kamay. Di ba? Imagine mo lahat na sinulat mo, isusulat mo ulit. Ano ba naman yan? Di ba? Baka mabad trip kayo sa akin eh. Kaya binigyan ko kayo ng ganito na file. So, mas maganda kung magagamit niyo siya. Kung wala talagang choice kasi, alimbawa, wala kang PC, laptop, or whatever, di gamitin mo yung motivation para makabili ka ng laptop. Kasi dati, nung nagsisimula ako, sulat kamay naman lahat eh. And hindi naman ako nagreklamo nung nagsusulat kamay ako, nung nagsisimula ako. Okay. So, isi-separate mo siya. Ang importante, ma-separate mo lahat ng mga non-profit producing activities mo. Okay. So, once na na-separate mo na siya lahat, kuha mo na ako ng iba pa. Kuha tayo ng iba pang example. Diba? Hindi, okay na pala yan. So yan, once na na-separate mo na siya lahat, magpo-proceed na tayo dun sa step number 4.